Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po sapagkat muling pinarating mo po ang iyong lingkod sa dakong ito upang magpahayag ng iyong mga dakilang salita. Mga salita mo na nagbibigay sa amin, nagpapatatag sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat o Diyos sapagkat kayo po ang laging nagbibigay sa amin ng lakas. Kayo lagi ang sumusubaybay sa amin, umaalalay sa amin. Sa kabila o Diyos ng maraming mga pagsubok, kayo po ang nagbibigay sa amin ng katatagan. Inilalayo mo po kami sa kapahamakan at iniingatan mo po kami sa buong panahon ng aming mga buhay. Maraming salamat o Diyos at kayo po ang laging nag-iingat sa amin at sa aming mga tagapakinig, mga lagi sumusubaybay sa iyo. Buksan mo po o Diyos ang kanilang mga puso't kaisipan, ang mga aral ay matanggap nila upang ito rin naman po o Diyos sa kanila ay maging daan upang magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa iyo. Salamat Panginoon. At kayo po ang laging nagbibigay sa amin ng lakas. Kayo po ang laging po sumusubaybay sa amin. Lahat naman nangangailangan ng tulong sa iyo, Diyos, kapag sila'y tumawag. Kung maaari lamang po, Panginoon. Huwag maging dahilan ng kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, kundi magkaroon at matanggap nila ang iyong mga dakilang, ang iyong mga biyaya. Maraming salamat o Diyos. Patnubayan po kami. Salamat. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ama, kayo ang aming pag-asa. Kayo ang Diyos nagbibigay sa amin ng lakas. Kayo po ang laging sumubaybay sa amin. Kayo po ang laging tumulong sa amin. Kayo po ang laging umalalay sa amin. Kayo po ang laging magbigay sa amin ng hagdan upang maging matibay kung kami naglilingkod po sa iyo. Salamat Panginoon. Ang lahat po nito ay aming inilig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umagang muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito, ang Sambahayan ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang bagong daan, ang muling makakapiling at makakasama po ninyo sa umagang ito upang pag-aralan po natin ang mga katwiran, ang mga salita ng Diyos na siya namang nagbibigay sa atin, nagpapatatag sa atin sa ating mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nais ng ating Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng matibay na pananalig at pananampalataya. Sapagkat ang pananalig at pananampalataya ang siyang magbibigay sa atin upang tayo'y maging matatag, upang ang mga pagsubok na darating sa atin ay malagpasan natin, at sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, ito po, kapag ito ay laging nasa atin, nakatitiyak tayo na anumang mga pagsubok na darating sa atin ay magiging matatag tayo at malalagpasan po natin. Ang banal na Espiritu ang laging sa atin, lalo pat kung ang salita ng Diyos ay laging nasa atin. Kaya nga't laging sinasabi ng banal na kasulatan sa mga Juan na sinasabi niya, ang Espiritu ang nagtuturo sa atin sa lahat ng kanilang mga salita at nagpapalaala sa atin sa kanyang mga katwiran. Kung bakit ang banal na Espiritu ay laging nakasubaybay sa atin upang ang lahat ng ating mga tinanggap na aral na mula sa Kanya ay manatili, at kung ito'y manatili sa atin, magiging matatag tayo, at kung tayo magiging matatag, buhay na walang hanggan at kaligtasan ang matatamo ng bawat isa atin. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ngunit, ito ay matatamo natin sa pamamagitan ng pagkatunawa natin sa mga salita ng Diyos na ating pinararating sa ating mga kabuhayan.
Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin upang tayo ay maging malakas, upang tayo ay maging matibay sa mga araw-araw ng ating buhay. Lalo pat kung ang mga pagsubok na ito na dumarating sa atin na para bang wala nang kapahingahan ng mga pagsubok sa atin. Ang mga pagsubok na ito ang siyang nagbibigay sa atin ng katatagan. At kung ito'y malagpasan natin sa pamamagitan ng aral ng salita ng Diyos, tayo lalong magiging matatag sa harap ng ating Panginoon. At ang tunay na nakarinig ng salita ng Diyos ay mayroong pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, kapag tayo pinapatnubayan, binabago ang ating buhay mula sa dati nating pamumuhay. Yan po ang halaga ng salita ng Diyos, na hindi po dapat nating makalimutan. Kung maaari nga lang, sa bawat tahanan o sa bawat lugar na inyong pupuntahan, meron kayong maliit na Biblia upang sa mga oras at sandali na kayo namamahinga ay salita ng Diyos ang ating binabasa. Sapagkat dito tayo magkakaroon ng dito natin makikita, malalaman kung papaano natin lalagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Ang salita ng Diyos ay kailangan nasa piling natin, nasa puso natin, nasa buhay natin. At ang salita ng Diyos, kapag nasa ating piling, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos ang mamamalagi sa buhay natin. At kapag namalagi sa atin ang banal na Espiritu, nakatitiyak tayo, anuman ang mga gawain pangsalibutan, ay masasawatan nito o makokontrol nito, o hindi tayo mapupunta doon sa gawain ng sanlibutan. Kaya't napakahalaga po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, hindi po tayo nagsasawa na iparating sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, sa lahat ng laging sumusubaybay ang salita ng Diyos, sapagkat ito po ang magtuturo sa atin upang tayo ay lalong maging matatag sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Tunay nga po na napakahalaga nito. At sa araw-araw ng ating buhay, marami tayong mga nakakasalamuha. Maraming mga katanungan, marami ang mga nagbibigay kung papaano at nagpapaliwanag kung papaano natin malalaman ang isang relihiyon. Sapagkat sa dami ng relihiyon na ating natatagpuan o nakikita sa mundong ibabaw na ito, ay kanya-kanyang mga paliwanag na sinasabi nila, sila ang tunay, sila ang tama, sila ang maliligtas. At wala namang nagsabi na relihiyon na kinaaniban na hindi naman na mali ang kanilang tinuturo. Ang lahat ng yan ay nagtuturo ng patungo sa ating Panginoong Diyos. At doon po natin malalaman sa isang relihiyon kung paano tayo tunay na maglilingkod sa ating Diyos. Kaya nga po sinasabi ng iba, hindi na raw kailangan ng relihiyon, mali po yun. Kailangan ng tao ang relihiyon. Bakit? Sapagkat ang isang tao na nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos ay tinatawag na relihiyon. Panunumbalik niya sa ating Panginoong Diyos. Paano natin sasabihin hindi na kailangan ng relihiyon? Ang relihiyon ay isang grupo o isang samahan o mga tao na mga nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang dapat nating malaman, yung bang relihiyon na ating sasamahan ay sa ating palagay ay nasa katwiran ng ating Panginoong Diyos? Paano natin ito masasabi na tama? Paano natin masasabi na ito ay tunay na nagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang Biblia po ay nagtuturo ng ganito. At sa ating pong pag-aaral ngayong umaga na ito ay magbigay po tayo ng konklusyon. Siguro bigyan po natin ng pansin ang mga talata ng Biblia, at kung ating maririnig ang mga salita ng Diyos, doon po natin masasabi na ang relihiyon na ating kinaaniban ay mayroong tunay at tamang pananalig at tamang aral. At mayroong maling aral. Maaari pong natin masasabing gano'n. Ngayon, ang isang sa pinakamahalaga po nating malaman na una, kailangan ba ng tao ng relihiyon? O
Tama ba ang relihiyon na ating kinaaniban? O alin nga ba ang tunay at kauna-unahang relihiyon? Meron bang nakasulat sa Biblia, sa mga banal na kasulatan, kung alin ang relihiyon na nagsasabi ng katotohanan? Pakinggan po natin at magsisimula po tayong magbasa ng banal na kasulatan sa unang Timoteo 3 at 15. Pakinggan po natin ang talatang ito. At pag napakinggan po natin, tingnan natin, alamin po natin, tama nga po ba yung sinasabi ng banal na kasulatan? Kung alin nga ba ang relihiyon na nagsasabi ng katotohanan? Pakinggan po natin sa unang Timoteo 3:15 hanggang 16. O sa 14 lang muna. Malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunman, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Sa mga talata pong ito na ating binasa, merong pinapahayag dito na sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Sa mga tweet, yung sambahayan ng buhay na Diyos o sambahayan ng Diyos, ito yung iglesia. Ngayon, ito nga ba may nagsasabi ng katotohanan? At ito ba'y isang relihiyon? Ayon sa banal na kasulatan, pakinggan po natin ang sinasabi sa 16. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Sa mga tweet, ayon kay Apostol Pablo sa pagtuturo niya kay Timoteo, na sinasabi na yung sambahayan ng buhay na Diyos ay siya ring iglesia at siya ring relihiyon na nagsasabi ng katotohanan. Ito po ba'y mahirap unawain? Ito po ba'y mahirap nating intindihin kung sakali? Sapagkat ang salitang ito na pinahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ito ay isang aral na pinarating sa kanya kung alin ngang relihiyon ang nagsasabi ng katotohanan. Ang sabi nga dito, muling sasabihin natin, muling babasahin po natin sa verse 16, napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Sa mga tweet, noong pa man, noong panahon ni Apostol Pablo, o ng mga apostol, ay meron ng relihiyon. Ating relihiyon, ayon kay Apostol Pablo. At ito po yung sinasabing relihiyon din na ito, na siya rin ang iglesia na tinutukoy sa mga banal na kasulatan. Yun ang relihiyon. At alin yung iglesia na tinutukoy dito? Ang sabi nga, dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa mga tweet, ang pag-aaral po natin ito na itinuturo ng banal na kasulatan, yung relihiyon na nagsasabi ng katotohanan ayon kay Apostol Pablo ay yung sambahayan ng buhay na Diyos. At yun rin ang iglesia na haligi at saligan, yung saligan ng katotohanan. Kaya nga, dito natin maunawa at malalaman kung alin nga ba ang relihiyon na dapat nating aniba o dapat nating samahan. Ngayon, sinasabi nga naman ng iba, dahil yan ay sinasabi nyo, dahil kayo ay miyembro dyan, sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan at mga tagsubaybay, kaya nga't lagi po natin sinasabi na bago tayo magbigay ng desisyon, tingnan mo natin, pag-aralan po natin, saka po natin bigay ang conclusion. Ngayon, kung meron tayong nabasa na ibang relihiyon doon sa ating binasa at sa talatang yon, ay maaaring sasabihin din po natin kasi yun ang nakatala sa mga banal na kasulatan. Ngayon, ang ating nabasa ay sambahayan ng buhay na Diyos na siyang relihiyon na nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, upang malaman po natin ang katotohanan na sinasabi ng isang relihiyon,
ay dapat po nating pag-aralan alin po ba yung katotohanan na yon. Ngayon, para alamin po natin ang katotohanan na yon, ay magkukuha po tayo ng isang pahayag ng Biblia upang malaman po natin yung katotohanan na tinutukoy ng banal na kasulatan na nagsasabi ng katotohanan. Alin po ba yung katotohanan na yon? Una, pag-aralan po natin ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang katotohanan ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Upang atin pong malaman kung alin pong relihiyon yung nagsasabi ng katotohanan. Kaya po, maliwanag po na dapat po nating malaman ang hiwaga na tungkol po doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Napakahiwaga ng ating relihiyon. Alin po ba yung hiwaga na yon na sinasabi ng banal na kasulatan at nagsasabi ng katotohanan? Pakinggan po natin. Ito po ay isang pag-aaral tungkol po sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, ito natin gustong iparating po natin sa ating mga kababayan, sapagkat ito po ang isang katotohanan na dapat po nating malaman, sapagkat ito po yung hiwaga ng isang relihiyon na sinasabi rito. At kung ating ipagpapatuloy yung sinasabi ng 16, siya ay nahayag ng maging tao at pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Yung hiwaga po na yon na ating na sinasabi na hiwaga ng isang relihiyon ay yung tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na ito'y pinatutuhanan ng Espiritu at nakita rin ng mga anghel. Kaya doon sa ating dapat nating sundan ang mga talatang yon, yung sinasabing hiwaga ng isang relihiyon na pinatutuhanan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ang ating tatanungin, ang ating hahanapin upang malaman natin ang katotohanan na binabanggit ng banal na kasulatan na hiwaga nga tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinasabi sa unang Juan chapter 4, verse 13 at 15. Pakinggan po natin ang sinasabing ito ng banal na kasulatan. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman ay sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Ating pong tandaan yung talatang yon, pinagkalooban tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanan. Sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito po mga talatang ito na unang pinahayag natin sapagkat dapat po nating malaman yung sinasabi sa unang Timoteo 3 at 16 na yung hiwaga ng ating relihiyon ay yung tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na katotohanan ng ipinaliwanag ng Espiritu. At dito po sa talatang ating binasa sa unang Juan 4 at 15 ay muling babasahin po natin. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Ito yung mga lingkod ng Diyos na nananatili sa ating Panginoong Diyos, na ito'y sila ang pinagkalooban ng Espiritu o Espiritu Santo. Ito po yung sinasabi na doon sa mga taga-Epeso na pinagkalooban ng Espiritu Santo. Alin yung dahil sa Espiritu Santo? Pakinggan po natin, nakita namin at pinatutuhanan. Nakita namin at pinatutuhanan. Ito po yung sinasabi. Sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Maliwanag po na ang dapat nating malaman na ay yung sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas sa sanlibutan. Kung bakit po natin pinagdidiinan yung
sinugo ng Ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Sapagkat doon po nakapaloob doon yung mga hiwaga ng katotohanan na sinasabi ng isang tunay na relihiyon, ng isang relihiyon na nagsasabi ng katotohanan. Alin po yung hiwaga na yun? At ito pong sinasabi na ito, na siya'y anak ng Diyos, na sinugo ng Ama sa kanyang bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakinggan po natin sa verse 15. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po yung talatang ito na dapat po nating bigyan ng malalim na pagkaunawa doon sa pahayag na ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos. Yun po ang isang hiwaga na ating makikita. Sapagkat marami ang nagtuturo na si Jesus o ang ating Panginoong Jesus at ang ating Panginoong Diyos ay iisa raw bilang tunay na Diyos. Paano natin malalaman yon? Paano natin makikita yon? Doon sa mga talatang sinabi na ipinaliwanag. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Sa mga tweet, ang mga taong nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, at tagapagligtas ng sanlibutan, ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Yun po ang isang hiwaga na ating dapat maunawaan doon sa sinasabi ng Biblia sa unang Timoteo 3:15 na napakahiwaga ng ating relihiyon, sapagkat sa mga talatang ating binasa na pinatutuhanan ng Espiritu ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, alin yung pinatutuhanan ng Espiritu? Yung si Jesus o ang ating Panginoong Jesus ay sinugo ng Diyos bilang tagapagligtas. Siya ay anak ng Diyos siya ay anak ng Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Yung mga nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Sa mga tweet, dito po sa mga talatang ito na ating binasa, ay maliwanag po na malaki ang pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung hiwaga na ito'y pagkaminsan ay hindi maunawaan ng nakararami o ng marami. Ngayon, bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito, o ang inyong lingkod, ay ito po ang ating ipinapahayag. Ngayon, kung sa inyo o anuman ang inyong pagkaunawa sa mga talatang ito, ay karapatan po ninyo yon. Nasa sa inyo po yon. Ang kaya nga't sinasabi po natin, bigyan po natin ng konklusyon ng ayon sa inyong puso at pasya. Ngayon, ano po ba ang halaga sa atin ng ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan? Bakit napakahalaga po sa atin ng ating Panginoon? Pakinggan po natin ang sinasabi sa Juan 1 at sa 14, 1 hanggang 6, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ano po ang napakalaking halaga nito sa atin? Ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Sa bahay ng aking Ama, doon po sa talatang iyon, ay merong pagkakaiba na o merong ipinapahayag na ang ating Panginoong Jesucristo ay paroroon sa ating Ama. At sinabi niya, sa bahay ng aking Ama, ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo.
At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Yun po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay muling umakyat sa langit. Upang ang mga lingkod niya ay ipaghanda ng matitirahan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, ay babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Ito po yung pahayag ng ating Panginoon na kapag tayo na ipaghanda na ng matitirahan, ay muli siyang babalik at isasama niya ang mga lingkod niya, ang mga hinirang niya, at isasama niya doon sa kinaroroonan niya. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa mga tweet, ang halaga ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Kristiyano o sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan na siya ay tagapagligtas, sinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas ng sanlibutan, ay meron tayong gagawin. Ako ang daan at ang katotohanan. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama o walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa mga tweet, kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung sinasabi na napakahiwaga ng ating relihiyon. Kaya papaano tayo makakatatamo ng kaligtasan? Kailangan nating dumaan o manalig tayo sa ating Panginoong Hesus. At yun po ang pagdaan na yun ay yung pananalig o pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang paraan po ng pagdaan natin sa ating Panginoong Hesus ay yung tayo ay manalig sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya. Bakit po natin masasabi yun? Nasa mga banal na kasulatan po ba? Pakinggan po natin ang sinasabi sa 2:5, ito ang pahayag ng Efeso. Tayo'y binuhay niya kay Kristo, kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang pakaligtasan na ating na ibibigay sa atin ng ating Panginoon at ang pagdaan natin sa ating Panginoon upang tayo makarating doon sa paroroonan ng ating Panginoon, makarating tayo kay Kristo, ay sa pamamagitan ng pananalig natin, pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung kagandahang loob na ibinigay sa atin, na kahit tayo ay maraming mga pagkukulang, marami tayong kasalanan, o marami na tayong nagawang mga pagkakamali, ngunit ang Diyos ay minahal pa rin tayo. Pinatawad tayo sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. At ang pananalig na yan ay makikita natin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At ang katotohanan na ipinapahayag na ito ng banal na kasulatan, na nalalaman natin yung mga hiwaga na yon. Ang unang hiwaga nga ay yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po'y sinugo ng Diyos bilang tagapagligtas. Siya'y anak ng Diyos. Kaya hindi po dapat natin na paniwalaan na si Kristo o ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Panginoong Diyos ay iisang tunay na Diyos. Mali po yun. Kaya tayo po sa ating pong pananampalataya at paniniwala bilang mga Kristiyano na kay Kristo,
ay magkaiba po ang ating pananalig at pananampalataya sa kinalalagyan ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po natin nakita kung gaano kahalaga ang ating Panginoong Hesukristo. Ito'y dadaanan natin para tayo ay makarating sa Ama, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Wala po itong pinagkaiba sa isang sasakyan, sa isang bus. Gusto mo bang ikay makarating sa Maynila kung ikay nasa probinsya? Kailangan sumakay ka ng bus, sumakay ka ng barko, o sumakay ka ng eroplano para ikaw ay makarating sa Maynila. Ganun din po ang kahalintulad nito. Paano tayo makaparoon sa Ama? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang ating sasampalatayanan. Una, makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay anak ng Diyos. Ngayon, bukod dito, na pinapahayag kung gaano kahalaga sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang mga gawa 4 at 12. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. 4 at 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas. Meron po bang ibang pangalan na ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas? Wala pong ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Hesukristo matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na siya nating pupuntahan para tayo magtamo ng kaligtasan. Wala po, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang halaga kung bakit natin sinasabi na doon po tayo tumutok sa aral tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat upang malaman po natin yung sinasabi sa mga banal na kasulatan, yung sinasabi sa unang talatang ating binasa, sa mga unang Timoteo 3:15 at 16, yung napakahiwaga ng ating reliyon na pinatutuhanan ng Espiritu Santo. Sino ba yung pinatutuhanan ng Espiritu Santo? Di ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga tuwi, doon din tayo tutuon doon sa tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paano natin makikilala ang tunay na katotohanan. Yun po isang mahalagang bagay na dapat nating malaman. Isang mahalagang maunawaan natin kung gaano kahalaga sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang ating Panginoon upang ikaligtas ng bawat isa atin. Wala na tayong dapat na tawagan pang iba. O bakit natin sinabi yun? Wala na tayong dapat na tawagan pang iba. Sapagkat ngayon, sa ating panahon, maraming mga bagay na ginagamit para ipamagitan daw sa ating Panginoong Hesukristo, ipamagitan daw sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang ang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya o ng lahat ng bawat sa atin. Kaya po, sa mga aral na ito, ay dito po natin malalaman kung yung hiwaga na tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bukod po dito, papaano tayo makakarating sa ating Panginoong Hesus? Kung sinabi nga walang ibang pangalan sa silong ng langit, kanina sinabi, ako ang daan at katotohanan. Kailangan tayo manalig sa Kanya. Bukod doon, meron pa bang sinasabi ang Biblia tungkol sa pagdaan natin sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang talatang 19 ng Juan. Ako ang pintuan. Sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Dito po sa mga talatang ito ay maliwanag ng pahayag na ito na ako ang pintuan. Ang pahayag pong ito ay ang ating Panginoong Hesukristo ay sinasabi na siya ang pintuan. Siya ang daan.
Kaya nga po sinabi, siya ang daan eh. Siya ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa kanya ay maliligtas. Sa mga katuwid, ang pagdaan natin sa ating Panginoong Hesukristo ay pagpasok natin sa ating Panginoong Hesukristo. At upang tayo makapasok sa ating Panginoong Hesukristo, pagdaan natin sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang ating gagawin? Ano ang pinagagawa sa atin para tayo ay makadaan sa ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang sinasabi nga ng Biblia, muli, babasahin po natin, ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Maliwanag po na pahayag na ito. Sino man, meron bang tinutukoy kung sino, o mayaman, mahirap, may kasalanan, o walang kasalanan, o kaunti ang kasalanan? Dito po sa talatang ito, pinapahayag na sino man. Ibig sabihin lang, lahat. Anumang uri, kalagayan, meron ka sa iyong sarili, kung ikaw ay dadaan o papasok sa ating Panginoong Hesukristo, ay maaaring magtamo ka ng kaligtasan. Kaya nga po, minsan may nakilala tayo at may nagtanong, paano nga po ba yung ako po ay napakaraming kasalanan? Sobra-sobra na po kasalanan kong nagawa. Pero ito po ba tatanggapin pa ba ako sa ating Panginoon? Mapero na lang yung kasalanan, halimbawa ay nagpakamatay. Yung nagpakamatay hindi na makapagsisisi yun eh. Kung halimbawa maraming kasalanan pero buhay pa, anong hinahanap sa atin ng ating Panginoon? Pakinggan po natin para tayo magtamo ng kaligtasan, lalo na doon sa mga laging nakikinig sa atin na nagsasabi, sobra-sobra na raw ang kanyang kasalanan, meron po bang kaligtasan pang matatamo siya? Para na raw na sa kanyang palagay, hindi na siya magkakaroon ng kaligtasan pa dahil na sobra-sobrang kasalanan na nagawa niya sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, anong turo sa atin ng Biblia para tayo magtamo ng kaligtasan? Pakinggan po natin ang sinasabi sa mga Gawa 3 at 19 ng Gawa. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon sa pamamahinga. Yan po ang mga talatang binasa natin. Meron pang pag-asa. Kahit na tayo ay marami ng kasalanang nagawa, ang tao, maraming nagawang kasalanan, pero mayroong pang pagkakataon. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya. Kung ano man ang mga nagawang kasalanan, halimbawa, mga kapatid, sa laging sumusubaybay sa atin, gaano kalaki ang kasalanan mo, kapatid, sa ating Panginoon? Malaki pa ang pag-asa mo na magkaroon ng kaligtasan. Habang ikaw ay nakapagsasalita, nabubuhay, meron ka pang pag-asa para magtamo ng kaligtasan. Ang pahayag na ito ng Biblia, ang sinasabi, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Magsisi. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ngayon, paano paraan ang ating gagawin? Paano paraan ang ating gagawin para tayo magsisi at magbabalik loob tayo sa Diyos? Meron bang panawagan ang Diyos sa atin? Sa lahat na nagnanais na nais magkamit ng kaligtasan, na nagsasabi na sobra-sobra na ang kanyang kasalanan, meron pa bang pagkakataon na siya'y tanggapin ng ating Panginoon Diyos? Tulad ng ating binasa sa Gawa 3:19, mangagsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Merong paraan ang pagsisisi. Pakinggan po natin ang pahayag na ito ng Isaias 18
Itong ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputihan. Amen. Ang ating Panginoong Diyos ay handa tayong tanggapin. May panawagan ang ating Panginoong Diyos, hali kayo. Magliwanagan tayo, mag-uusap tayo. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, handa akong tanggapin ang lahat ng iyan, kahit na maruming-marumi ang iyong pagkakasala sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, kung tayo ating pagsisisihan at magbabalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos, handa tayong pagtanggapin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sapagkat, yan ang nais ng ating Panginoon Diyos. Yan ang dakilang layunin ng ating Diyos, na ang tao'y huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay isang kaparaanan para tayo ay makapagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Kaya po napakahalaga sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, doon po tayo nakatuon, doon sa ating Panginoong Jesucristo, para malaman natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, yung hiwaga ng relihiyon. Tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Mangagsisi kayo at mangangbalik loob sa Diyos. Iyan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At hali kayo, mag-unawaan tayo. Kahit na gaanong karumi ang iyong kasalanan, handa akong patawarin ang lahat ng iyan. Yan ang panawagan ng ating Panginoon. Kaya po, sa mga talatang ito na ating binasa, na tulad po ng sinasabi, na kung papaano ang halaga ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, at dapat natin gawin, yung pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong po natin, papaano natin isasagawa? Paulit-ulit po natin sinasabi. At yung pagsisisi, paano natin makikita to? Paano natin isasagawa ito? Pakinggan po natin sa Gawa 2:36 hanggang patuloy ang ating pagbabasahin. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako sa krus, ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Amen. Doon po sa mga talatang ito ay tungkol pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinasabi sa unang Timoteo na napakahiwaga ng ating relihiyon na pinatutuhanan ng ating Panginoong, pinatutuhanan ng Espiritu ang tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Muli po dating basahin. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako sa krus, ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya po napakahalaga po ng tungkol sa pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya'y ginawa ng Diyos. Hindi po siya ang tunay na Diyos. Siya po'y ginawa ng Diyos. Yan po ang hiwaga na nakapaloob sa relihiyon na nagsasabi ng katotohanan. Basahin po natin ang mga talatang 37. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Ito po ang hiwaga na dapat nating malaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sumampalata tayo at magpabautismo. Pagsisihan natin at talikdan ng ating mga kasalanan. Magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo patawarin.
at ipagkakaloob sa atin ang Espiritu Santo. Yun po ang halaga. Ipagkakaloob sa atin ang Espiritu Santo. Yun po yung Espiritu Santo ng Diyos. Bakit po tayo pagkakalooban ng Espiritu Santo? Sapagkat nung tayo hindi pa nagsisisi, hindi pa natin tinataklikdan ang ating mga kasalanan, Espiritu ng makasanlibutan ang nasa bawat isa sa atin. Ngunit nung tayo napabautismo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo pinalitan ng bagong Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang ipinagkaloob sa atin bilang tatak ng Diyos ng bawat isa sa atin. Bakit po natin sinabing tatak ng Espiritu Santo? Espiritu ng Diyos sa ikaliligtas. Sapagkat yan po ang kapalit nung lumang espiritu na dati na nasa atin nung tayo nasa sanlibutan. Nung tayo manalig at manampalataya sa ating Panginoon, binigyan tayo ng bagong espiritu. Pakinggan po natin ang bahayag na ito. Sa Efeso 1:13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamta natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Amen. Ang Espiritu Santo na ipagkakaloob sa atin matapos na tayo'y magsisi, talikdan ang ating mga kasalanan, at pinalitan yung dating espiritu natin at nagpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yung dati nating espiritu ng sanlibutan ay binabago niyon. Yun ang espiritu ngayon na nasa atin, tatak ng espiritu bilang ito ang tatak ng kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya, bawat isang nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Alin po yung pananalig? Na si Jesus o ang ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Siya'y sinugo ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Yan po ang himala, ang hiwaga na ating sinasabi ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na ipinahayag ng Espiritu Santo. At yun din po ang ipinapahayag natin hanggang sa ating panahon, sa ating pagtuturo, sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. May parating sa lahat ang hiwagang ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo upang malaman natin ang tungkol sa hiwaga ng relihiyon sa isang tunay at kapanipaniwalang relihiyon. Mga kaibigan, mga taga-subaybay, ang sambahayan ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ay isa na maaaring pagsaligan po natin o ating pag-aralan upang ang salita ng Diyos ay may narakarating sa atin. Sa pamamagitan po ng mga aral na ito na ating ipinararating. At para malaman po natin ang hiwaga ng relihiyon, ang isang relihiyon o samahang pananampalataya na ito ay nandoon sa nagsasabi ng katotohanan, pag-aralan po natin ang mga aral ng sambahay ng Diyos. At makikita po natin kung tama po ba o mali sa ating palagay ang mga aral na pinaparating natin sa lahat ng bawat isa. Ang ating Panginoong Diyos ay handa na tayo ay tanggapin niya. Anumang uri ang ating mga kasalanan, anumang uri ang mga pagkukulang natin, anumang bagay na dapat natin gagawin, anuman ang ating hinahanap, ang sambahay ng Diyos ay handa para sa atin at para sa inyo upang iparating ang hiwaga. Ang hiwagang ito ay ang mga aral na nagsasabi ng katotohanan. Ang mga aral na pinapahayag po natin ay mula sa mga banal na kasulatan. Ang hiwaga pong ito na kailangan ng bawat isa atin upang malaman natin tunay nga ba at tama ang relihiyon na ating kanaaniban. At pagkatapos po nating mapag-aralan, saka po tayo magbigay ng konklusyon. At kung sa pakaramdam po natin ay tama po ang ating ang inyong narinig, ay
inaanyayahan po namin kayo na makasama sa mga gawain ng ng sambahay ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga dako ng ating bahay dalangin sa Bukuring Pinagpala. At hindi lamang sa Bukuring Pinagpala, sa Karanglan, mayroon din po tayo. At sana itong mga aral na ito ay makarating po sa atin ng buong linaw at buong may paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Inaasahan po namin ang inyong laging pakikinig sa mga aral na pinararating po namin sa inyo. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na iparating po ng iyong lingkod ang hiwaga tungkol po sa aming Panginoong Jesucristo. Ang aming Panginoong Jesucristo ay sinugo mo upang maging tagapagligtas. Ang iyong anak na ibinigay mo po sa amin upang kami ay magkamot ng kaligtasan. Maraming maaral na aming naririnig, maraming aral na dapat namin unawain, dapat po namin malaman. Ang hinihiling po namin, O Diyos, ipagkaloob po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mabuksan ang aming mga puso at kaisipan. Ang mga aral ay matanggap po namin at may pagpatuloy po namin ang aming mga paglilingkod sa pamamagitan ng iyong mga aral, ng iyong mga katotohanan. Ama, nais po namin na magpatuloy na naglilingkod po sa iyo. At ang aming mong mga laging sumusubaybay sa dakong ito, marami silang agam-agam, marami silang naririnig tungkol sa tunay na relihiyon. Kayo po ang magbigay sa kanila, ang magbukas sa kanila ng kanilang pagkaunawa. At sa lahat ng mga napapakinggan nila, hindi lamang sa inyong lingkod, sa iba't ibang samahan ng pananampalataya na nagpapahayag sa dakong ito ng DWN, ipagkaloob po sa kanila ang malawak at bukas na kaisipan upang matanggap po nila ang buong katotohanan. Nais po namin sila'y makapiling at makasama namin. Nais po namin, O Diyos, na sila'y huwag maligaw. Malaman nila ang katotohanan upang magtamurin sila ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pangako mo po sa amin. Ang pangako mo po, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, na noon pa'y ipinangako mo po sa bawat isa amin. O Ama, tulungan mo po kami na lagi kaming makapagpatuloy ng aming mga paglilingkod at makapagpatuloy ng pagpapahayag ng salita mo sa dakong ito. Kayo po ang aming tanging pag-asa, O Panginoon. At sa lahat ng aming mga tagapakinig, kung anuman ang kalagayan nila sa buhay, anuman ang kalagayan nila ngayon, may karamdaman, kapag sila lumapit sila sa iyo, O Diyos, tanggapin po sila at patawarin sa kanilang mga kasalanan at pagalingin sa lahat ng kanilang mga karamdaman at makapagpatuloy ng mga paglilingkod po sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. At ngayon po, O Diyos, panatilihin mo po ang iyong lingkod na laging matatag, malakas, at matibay na naglilingkod po sa iyo sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Salamat po, Panginoon, at lagi mong iingatan at ang dakong ito ng DWNE, lagi mo pong iingatan. Pangungunahan mo po, O Diyos, at maraming salamat po sa aming mahal na gobernador, Oyi Matias Umali. Kayo po ang laging mag-iingat sa kanila. Padaluyin mo po, O Diyos, ang mga biyaya para sa kanila at may parating sa bawat isa amin. Lubos po ang aming pag-asa. Kayo po ang laging nasa amin, nasa puso namin, at patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ang lahat po nito'y aming niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.